Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas sa mga Pilipinong naipit sa gitna ng tensyon sa Middle East sa ilalim ng repatriation efforts ng gobyerno. Sa ngayon, umaabot na sa mahigit 2,000 Pilipino ang nakabalik na sa bansa. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Dumating na ngayong alas 12:08 ng tanghali sa Pilipinas ang 100 OFW at kanilang mga dependent na pawang government-sponsored sa ilalim ng patuloy na repatriation efforts mula sa Middle East. Ito ang unang unchartered mass repatriation sakay ng commercial Gulf Air Flight GF154. Mula sa Kuwait, tumawid pa ang ating mga kababayan papuntang Dammam, Saudi Arabia upang makasakay ng commercial flight pauwi ng Pilipinas. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, agad silang sinalubong ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers at OWA upang magbigay ng kinakailangang assistance. Kabilang dito ang airport assistance, pagkain, transportation support at iba pang tulong para mas mapadali ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga pamilya. Maliban sa agarang assistance sa airport, nakatanggap din ang mga OFW ng tig sa 10,000 pisong ayuda mula sa pamahalaan. Para sa mga repatriate, hindi naging madali ang mga nakarang araw dahil sa pangamba at walang kasiguruhan sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Isa si Julie na may kasamang anak sa pag-uwi sa mga nagpasya na magpatulong matapos makansela ang ilang nauna ng nakaschedule nilang flight. Because it's traumatizing, you know. You can hear the siren every time. We don't have even sleep because, mostly of the sirens are sounding around early in the morning until morning. So how you can sleep? And I have with me my son. I'm thinking about Ayon sa mga nakauwing OFW, hindi man direktang nasasagasaan ang kanilang mga lugar. Malaki pa rin ang epekto ng mga siren at mga ulat ng pag-atake sa kanilang pag-iisip at pakiramdam ng seguridad. Si Siti naman, isang caregiver mula Mindanao, sinabing takot at pag-aalala sa kanyang mga anak ang nagtulak sa kanya upang humanap ng paraan makauwi. Ay, sayang na saya ako. Makikita ko yung mga anak ko, panay iyak sila. Doon pa ako sa Dammam, panay tawag sila. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Nandito na ako sa Dammam. Pang-flight na ako ngayon. Mabigat din ang naging biyahe ng mga repatriate dahil sa land travel mula Kuwait papuntang Dammam bago sila tuluyang nakasakay ng eroplano pauwi ng bansa. Pero ayon naman kay Ina, isang nurse, naging mas magaan ang kabuuang proseso dahil sa mabilis na pag-aksyon at maayos na pag-aasikaso ng mga ahensya ng pamahalaan. Magaling po kasi well-assisted po kami doon, tapos from hotel to the food. Maganda po, napapasalamat po talaga ako. Mabilis po, kasi like ako po, supuso-uwi din po kasi ako, kaya lang hindi po kami kasi na-close na po ang airspace. Nag-walk-in lang po ako sa embassy. Like after 2 days natawagan na po ako agad-agad. Ganun po siya kabilis. Sa pinakahuling tala, umaabot na sa 2,316 na OFW ang nakakauwi na sa Pilipinas, kasama ang 235 dependent. Hindi pa kasama rito ang naitalang 100 nakauwi ngayong araw. Inaasahan naman ang pangalawang unchartered mass repatriation bukas, ika-31 ng Marso. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.